Yung kanya pong mga parang plates, no? Dun sa kanyang mga dahon na nakaka-add ng ganda. No, pamilyar ba kayo dyan, no? Marahil meron yung iba sa inyo, hindi nyo lang alam yung pangalan. Pero ngayon pong araw na ito, papakita ko sa inyo, no? Kasi yung akin pong ganito na mulaklak na. Pero siya po, meron din tinatawag na inflorescence, ano? Yan po yung tawag natin dyan sa bulaklak na yan. Actually, ito po yung mga... Hello everyone! This is Sir Misunaw, Pini Dino Park and Eco Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Kanina po, bago ako pumunta dito sa ating garden, inadaanan ko, no? Dun sa ating garden din sa Santa Maria, yung aking isang halaman na namulaklak, ano? Tapos, tinignan ko talaga siya, no? Sabi ko, ganda ng halamang ito. Minsan mapapagkamalan mo siyang parang peace lily, na parang anthurium, dahil dun sa lapad ng kanyang dahon at itsura, no? Pero ano nga ba itong halaman na tinutukoy ko? Ang tinutukoy ko po ay ang Dieffenbachia elephant ears, no? Pamilyar ba kayo dyan, no? Marahil meron yung iba sa inyo, hindi nyo lang alam yung pangalan. Pero ngayon pong araw na ito, papakita ko sa inyo, no? Kasi yung akin pong ganito na mulaklak na. Tapos pagtingin ko dito sa ating garden, yung akin rin pong Dieffenbachia na elephant ears, meron ding bulaklak. So panahon pala siya ng pamumulaklak, ano? Kaya naman nakaka-amaze. Tingnan natin, pag-usapan kung paano ang pag-aalaga ng halamang ito. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP, at ngayon nga pong araw na to may ibibida ako sa inyong halaman. Sinasabing may pag-career to, no? Siguro dahil bihirang makita or bihirang merong bumili o mag-purchase, kaya sinasabing rare, ano? Pero ito po isang uri ng Dieffenbachia. Ang tawag po sa kanya is Dieffenbachia stanleyi, no? Yun yung tawag sa kanya. Pero mas kilala po siya sa elephant ears. Ang alam nating elephant ears, kadalasan yung alocasia. Kung matatandaan nyo, meron tayong mga vlog, tapos pag sinabi nating elephant ears, ang pumapasok sa isip natin mga alocasia, yung mga variegated, yung parang mga gabi-gabi yung itsura, no? Pero dito po sa Dieffenbachia, meron pong elephant ears din na tinatawag, ano? Pakita ko sa inyo yung aking collection dito. Tapos yung isa dito na mulaklak na. So tara, pag-usapan natin yan habang pinapakita ko sa inyo na mas malapitan. So eto na po, ano, yung tinatawag nating yan, stanleyi. Teka lang, baba natin itong isang halaman na to para makita natin. Actually, kapag titingnan mo siya sa ibabaw, magugulat ka, no? Hindi mo akalain parang anthurium, na parang lahi ng peace lily, sensation, yung mga itsura niya, no? Dahil doon sa kanyang sobrang green na dahon. Tapos ang nakakatuwa po kasi dito sa ating Dieffenbachia na stanleyi or elephant ears, yung kanya pong mga parang plates, no? Dun sa kanyang mga dahon na nakaka-add ng ganda. Sa totoo lang po, usually ang nakikita nating mga Dieffenbachia natin, yung mga merong kulay na mga iba't ibang pattern, no, sa dahon. Pero this one po is parang green na medyo may pagka-dark, ano? Pag halimbawa po bago yung dahon ganito, pero habang tumatagal nagiging ganyan, nagiging dark. And kakaiba po siya sa uri ng mga Dieffenbachia natin dahil ito po medyo malapad, ano? Tapos dikit na dikit yung kanyang mga dahon dun sa pinaka stem niya. Kung ating pong titingnan, minsan hindi siya ganong kalaki, no, o kataas, kaya minsan napapagkamalan na parang ibang halaman. Kasi po kapag yan halimbawa po ganyan nyo, titigan nyo, ayan, makikita nyo yung pagiging Dieffenbachia niya, no? Pero kung halimbawa nakaganyan lang, hindi nyo aakalain na Dieffenbachia siya, no? Actually, katulad din po ng mga houseplants yung pag-aalaga sa kanya. Hindi siya maarte, no? Pagdating po dun sa soil requirements, basta past draining, okay na okay po yan. Tapos po yung sunlight exposure niya, mas tumatagal po ito, no? Doon sa mga area na hindi masyadong mainit. At konti lang po yung
nabibigay sa kanyang sunlight exposure, magta-try po ito dahil po doon sa kanyang kakaibang dahon at pagka-berde, no? Dahil mas maraming berde, alam natin, mas maraming chlorophyll. Kaya naman mas tumatagal po siya kapag halimbawang ilalagay nyo sa mga area na low light lang po yung natatanggap, ano. Kaya perfect po na ilagay sa loob ng bahay. So sabi ko nga, nakaka-add ng ganda kasi kakaiba yung lapad ng dahon niya, no. Ito po sinasabi na maganda dahil po katulad ng Dieffenbachia, malakas magbuga ng oxygen at the same time nililinis po yung hangin, ano. Dahil nga po yan ay nasa pamilya ng Dieffen. And kita nyo po na minsan kapag halimbawang meron kayo nito, mas presko po yung pakiramdam, ano, sa ating bahay kasi mas pinapalapig niya po yung paligid, no, yung alinsangan nawawala kapag meron kang ganitong halaman. So kanina po dun sa ating pag-uwi dito sa garden, nakita ko po yung ganito naming isa dun sa Santa Maria, meron ng bulaklak. Ang ganda nung kanyang mga bulaklak at puting-puti, ano. So tiningnan ko to, pero this one wala naman siya. Pero tingnan natin yung isa ko pang ganito, no, na nakadiretso naman sa lupa. So ang laki ng pagkakaiba niya sa mga natural na Dieffenbachia, kita nyo, oh. Mas kita po yung stem ng ating mga Dieffen, tapos ganyan yung mga dahon niya, no. Mga nasanay tayo na may mga printed. Tapos humahaba yung mga ano. Siya parang nakadikit yung ganito niya. Ang nawawala sa kanya yung mga auxiliary stem niya. Yan, no. At ito dikit dun sa pinaka stem or yung pinaka main stem, ano. Kaya pag nakikita natin, yan, magkakadikit na ganyan yung dahon ng ating elephant ears na Dieffen. Pero this one, makikita nyo yung mga Dieffen natin, parang mas tumataas siya at parang nahahawig sa Aglonema, no. Pero iyon, kakaiba naman. So puntahan na natin yung may bulaklak, ano. Napadaan lang tayo dito sa ating koleksyon at kinumpara lang natin, no. At binida ko lang din sa inyo yung pagkaka iba nilang dalawa. So puntahan natin, ano, yung yan, halaman natin dito na elephant ears na Dieffen. So ito nakadiretso sa lupa, ano. Tingnan natin. O kahit na nakadiretso po siya sa lupa, nakita nyo po, ano, yung kanyang mga pinaka stem talagang nakatago. Tapos itong mga dahon, yan, nakita nyo na talagang dikit, no. Dikit-dikit sila, hindi sila hiwa-hiwalay, no. Kasi pag sugpong kagad dito nung kanyang pinaka dahon, may kasunod na po, no. So nakakatuwa dito, ito po talagang matured na. Kaya lang dahil nga po ito ay nandito sa direkta sa lupa, ang problema dito kapag halimbawa sobrang init, hindi mo siya maililipat, ano. So may mga tendency na nasusunog yung kanyang mga dahon. Pero yan po, sobrang laki na yan. And sabi ko sa inyo, dito makikita nyo yung talagang pagka-Dieffenbachia niya. Yan yung mga pinaka-stem, ganyan-ganyan yung mga Dieffen, ano. Pero iyan, dito sa mga portion na to, parang ibang halaman na nakikita nyo. So kanina nakita nyo po yung aking video, puting-puti po yung bulaklak, ano, nung ating Dieffen. Pero this one po kasi mga naulan na, ganyan na po. Pero siya po, meron din tinatawag na inflorescence, ano. Yan po yung tawag natin dyan sa bulaklak na yan. Actually, ito po yung mga bracts, yan po. Pero this one yung talagang flower niya, no. And ako hindi ko pa talaga nakikita or nagagawa ng propagations kapag nanggagaling sa flowers itong mga to, no. Pero nasisiyahan lang ako kapag halimbawang mamumulaklak sila. This one po is mga nakakukub pa. Pero kapag yan po talagang bumuka na, makita nyo po puting-puti yan, no. Ayan, ganyang kulay ng puti niya. So ito medyo ibuka natin, tingnan natin, ayan. So ayan, ganyan po yung pagkaputi ng kanyang bulaklak, ano. Unlike nito na talagang lipas na yung kulay. So sabi ko nga, sa feng shui talagang kapag namulaklak yung halaman, maswerte po, ano. At meron tayong ilang mga bulaklak na katulad po nito, no. Tulad po doon sa ating sahod yaman, yan, doon sa ating mga caladium,
sa ating mga aglonemas. May mga ganyan po siya. Yung inflorescence na tinatawag, ano. At sinasabing maswerte nga po kapag namulaklak na yung mga halamang ganyan. Ito po, wala naman ako napansin na kakaibang amoy dun sa bulaklak niya, no. Pero ang natutuwa lang ako kasi katulad ng peace lily, yan, puting-puti yung kanyang bulaklak, ano. Na parang sumisimbolo ng peace and syempre prosperity, no. At yan po yung aking talagang halaman na talagang lumalaki po kasi kita nyo naman yung mga Dieffenbachia, sobrang lalaki nila kapag halimbawa po na tinatanim sa mas malaking pot, no. At nakikita nyo yung pagbabago ng anyo nila from maliit, pero minsan yung kanyang mga dahon, mga 5 kamay yung kasya, no. At yan, pag-usapan naman natin yung pag-alaga pag ganito pong nakadirekta na sa lupa. Okay na okay lang din po, ano, na ulanin at arawin, ano. Pero kung halimbawa po yung ganito nyo ay nakalagay sa bahay or sa loob ng bahay nakapaso, medyo ingat-ingat lang po sa pagdiligan, no. Make sure na tuyo na po yung lupa bago po natin siya diligan, ano. Sa paggamit po ng pataba, minsan hindi na po pinapatabaan ito, no. Basta sobrang taba ng lupa nyo, gumamit kayo ng compost or ng vermicast, pwede na po yan, ano. Minsan nga ako dito sa mga yung natutuyong mga dahon, pinag-imbakan natin yan. Doon lang po ako kumukuha ng lupa tapos nilalagay ko doon sa mga paligid niya, no, para lumaki siya ng mas malaki. So madaling alagaan ito, magandang ipang display at talaga na may mga benepisyong taglay. And dapat nyo rin po palang malaman, ano, may pagka-poisonous po yung plant na ito, no. Kaya medyo ingat-ingat rin po tayo, no. Kapag halimbawang hahawakan natin or kung may bata tayo or may mga alagang aso, pusa at na-intake to, medyo delikado po, ano. Kaya kung halimbawa magdi-display kayo nito, make sure lang po na gawin nyo yung lahat ng pag-iingat, ano. Kasi kung hindi naman ito ma-intake, okay lang po, ano. Masama lang yung minsan curiosity, no, nung iba, lalo na yung mga bata wala pang isip, no, or hindi pa ganun ka-inform sa mga halaman, baka po ma-intake, ano. So medyo mag-ingat lang po. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung vlog natin for today. At yan lang naman, binida ko lang sa inyo yung halaman na yan. Baka meron po kayo yan, ano, at hindi nyo lang alam yung pangalan. Ayan po, i-treasure nyo yan kasi maganda yan. Ayan po, nalaman nyo na ngayon. At nalaman nyo na rin kung paano sila alagaan. At I hope nag-enjoy kayo sa ating video, no? Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, pat po yung mga benepisyo ng halaman, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!